Ciao! Hi guys! So, ayan, i-discuss natin freelance versus agency VA. So, wala akong masyadong ma-discuss about agency kasi since 2011 hanggang ngayon ay direct client ako. So, pero I tried, kumbaga, sinubukan ko mag-apply, gusto ko makita yung process nila, paano yung curious. Paano yung process, meron bang mabait, meron bang hindi. So, lahat yung experience ko, merong mabait, merong hindi, merong interview na wala ka nang masabi, talagang pinipiga ka. So, meron akong ganung na experience. Tapos, okay, and then sa freelance, direct client. So, sa mga direct client, and dyan ko na-experience yung mga walang interview. More on chat lang. So, they're going to ask you na may alam ka ba sa ganito. Tapos, pag minsan nga, nakita lang yung profile mo and then i-offer ka na ng task. And then yung contract mo sa Upwork, yung mismong hourly yung tracker. So, yun yung pinaka-contract sa Upwork. And then, sa agency kasi, yan, dyan natin pagdating sa sweldo. Pagka direct ka, so alam mo yung salary mo. Direct kung saan mo gustong ipadala. Sa agency naman, kung ang contract mo ay nasa $8, so depende sa agency kung magkano yung kakalta sa'yo. So, kunwari, $8 ang offer pero ang offer sa client. Pero ang sa'yo doon ay halimbawa ay $5. So, ganon. So, hindi na yun masama kasi sila naman yung nagpo-provide ng client for you. Yun lang. Kasi ang alam natin pagka agency tayo ay meron tayong backup support na pag nawalan tayo ng client, hahanapan nila tayo ng client. Which is tunay naman. Pero yun lang kasi pag halimbawa ay yung skills and experience mo ay hindi naman yun yung hanap nung client na meron sila. So, wala silang magagawa kung di, pag minsan meron silang in-offer na vacation leave or something, you can use that para magkaroon ka pa rin ng sweldo. Pero kung wala silang offer na ganon, so nga ka, wala silang ibibigay sa yung client kasi wala silang available para dun sa skills and experience mo. So, ganon. Kaya, ang tendency niyan, ang best solution ay maghahanap ka ng ibang work. So, yun. Pero, maganda din yung agency kasi meron din silang training. Kaso, ang medyo naaano lang ko sa experience ko. Yun nga, pagdating sa interview, meron silang assessment. Meron akong na-experience na hindi updated yung CV ko. Kinontak niya ako, update mo to, mabait siya. Update mo to, ganyan-ganyan. Tapos, ipinasa niya sa ganito, tapos interview. Meron talaga mga nag-i-interview na mahigpit. Meron nag-i-interview na okay lang. Pero, feel mo na hindi ka gusto. May mga ganon. Yun lang yung medyo hindi siya maganda pagdating dun sa agency na na-experience ko. Hindi ko alam kung anong agency yon. So, nakalimutan ko na. Hindi ko na rin tanda. And, yun. And then, ako naka-on-cam. And then, yung nag-i-interview ay may anak. Nakatabi. Naririnig ko yung boses ng anak, ng baby. Tapos, nag-i-interview siya. Tapos, naka-off-cam. So, medyo hindi rin siya professional. So, merong mga ganong instances akong na-experience. So, iba-iba tayo. So, kaya, for me, basta kaya nyo yung job, applyan nyo. Atinan nyo yung interview, aralin nyo yung job, napapasukan nyo, para magka-idea din kayo kung ano yung isasagot nyo sa client. Iba-iba ang client, iba-iba yung tanong. Walang standard na, standard, tell me about yourself. Pero yung pinaka-skills and experience mo kasi, yun yung pinaka-importante sa kanila. So, yun. So, yun guys. So, if meron kayong question about VA or gusto nyo i-share yung VA journey nyo para mabigyan ko din kayo ng advice. So, yun guys. If you have any questions, just let me know. Grazie.